2, 3. Hi, ma'am. Hi. Hello. Hello. So I'm looking for the car. That's GEC Ion, which is electric vehicle. Okay. Yan yung top na rin natin. That's premium, and then we have other one, the Elite, but this one is the top of the line. Okay. Ano ba yung features? If you are familiar with the ADAS, meron siyang ADAS, or the Advanced Driver's Assist System. Ilang range? The range is 490 kilometers. For example, pupunta ko ng Bicol. So, ilan ano ba? No, actually, kung Bicol ang biyahe nyo, hindi siya aabot. Kasi Manila to Bicol, that's about 600 kilometers. So, you have to charge along the way. Kasi nag-worry kasi ako kapag pupunta ko ng Bicol, paano kung walang charge? You can have it plugged in naman sa mga SM like that, or some Shell. May mga Shell kasi may mga charging stations. Kasi sa amin, pupunta kami ng Bicol 14 hours. So, ilang oras ba siya? Bago puno. Yes. Depende yun sa gamit ng charger. For example, Shell, meron siyang fast charger. Pwede mo siyang ma-charge lang in a matter of 30 minutes. 35 minutes to 45 minutes. Full charge na yun, na uli yung phone. Kasi talaga nag-worry kasi paano kung nalobat ako doon? Di ba? Paano na yun? No, hindi ka manulobot kasi you have the indicator sa sa cluster panel na kung ilang bang charge mo, and then kung ilang pa yung kilometers range na kaya mong itakbo with that battery percentage. Then kung palagay mo manulobot ka na, you have to find an SM na to plug it in. Okay, ano pa? Ano pang Then, para are you makonvince? familiar with the ADAS? The ADAS is composed of adaptive cruise control, lane assist, lane changing assist, and also the collision warnings. Ma'am, gusto yung i-check sa loob? Yes, sir. Pero nag-worry talaga ako sa driving range. Kasi 400. Yeah. So, Meron yung po kayo. probably kasi yung mga charge. Yes. Kasi sa amin, malayo na yun. So far, meron pa po kayong tinatawag na range anxiety. Yes. Yeah, because actually, that's the truth that we still don't have a lot of chargers here. Kasi parang bago pa lang yung EV sa amin. So, kaya nag-a-anxiety ako about sa driving. Pero actually, ma'am, you have the chargers naman talaga anywhere. And actually, meron din kaming applications na kung saan nyo makahanap yung mga charger. Bibigay din namin sa inyo yun once na bumili kayo ng unit. Pwede ba siya sa downhill? Yes, it has the a mode na for downhill assist, like the iPedal. So, ano yung purpose ng iPad? Yan po ma'am, pang downhill siya. iPedal means, actually, this is not an iPedal talaga. That's a single, one pedal or single drive pedal. Yung tipong kapag pababa kayo at inactivate mo siya, hindi mo na kailangan mag-press ng brake. Siya na yung kusang mag-brake. And at the same time, nag-charge kayo. You have the control here ng sunroof. Ayan. Both sunroof and sunshade niya, nandiyan yung control. And siya nga pala to start the car, you just have to press the brake. Then yan, mag-fully start na siya. Meron din pala siyang B2, aside from the ADAS, meron din siyang B2L. If you are familiar with the B2L, no? B2L is the ability of the car to dispense a regular 220 volts from the main battery. Pwede ba ako mag-charge yun ng, for example, small ref, gano'n? Yes, kaya niya yun. Kaya niya. And also, actually, that's good for camping. For example, may mga dala kayong electric fan, rice cooker, 220 volts talaga yung kaya niyang i-dispense. And pwede mo rin siyang parang gawing power bank sa bahay niyo once na nag-run out. Yeah. May parang may extension lang yan. Ipa-plug mo yung mga mo. How about the... Ano ba talaga siya? Full electric? Yeah, that's full electric with the 490 kilometers range and 63 kilowatt yung battery. So, makakatipid ba ako sa EV comparison? Sa gasolina. Very good Yes, question. actually, makakatipid ka ng 75%. If you have the regular SUV like the Expander, ang full tank nun is 45 liters, that costs around 3,000 pesos. Then, pero ang range nun ng isang full tank nun is nasa kapag city driving, 400 lang yun.
And then kapag naman mga long drive, umaabot lang din yun ng 500. So, kapag naka-EV ka, meron na siyang 490 kilometers. Pero ang may pag nag-charge ka sa bahay, ang madadagdag lang dun sa kuryente mo is around 700 to 800 pesos. Both of them has the almost 500 kilometers na. So magkano ang natipid? Okay. Dan How about for example, nasa traffic ako, ilan ba yung percentage na nagkukonsume ba ng masyado? Well, yes. Ang traffic, isa yan sa sa nagdi-drain ng battery, but not too much. Actually, nababawi rin naman kasi yun ng tinatawag na regenerative braking or regenerative charging. Meron siya nun, na once na tumakbo na kayo ng dire-diretso, nag-charge pabalik yung yung kotse nyo by means of releasing the accelerator pedal. Okay. Ganda din talaga. And that's working also, ma'am. Yan. Meron din siyang wireless charging for phones. And yung upuan nyo, naka rin siya. naka-power seat din siya with 6-way adjustment. And also, it also has the How much the Ventil. price? the price is 1,698,000 pesos. How about the Comes with a charger, both portable charger and also the wall-mounted charger. Bea, kunyari, wala kang alam. Kunyari, combustion engine lang kotse mo. Okay, kasi nag-worry talaga ako sa... Yun, very good. Familiar with the EV kasi gamit ko internal combustion. So nag-worry kasi ako kasi aside from BMI, di ba? Pwede mo siyang lagyan ng gasolina kapag wala ka ng battery. Pwede mo siyang lagyan ng gasolina para mag-drive pa rin siya. Yes. Kasi sa EV, kasi pag wala na talaga siyang battery, mag-stop na talaga Yeah, siya. malalobat. Yun yung nag-worry ko. For example, the mountain, so wala kang charging. You just have to plan your trip. For example, babiyahe ka, alamin mo kung gaano kalayo ba yun. And yeah, as I mentioned, meron kaming application for chargers. I-check mo doon kung may mga chargers ka ba na naandun along your way. And also this one, that's 490 kilometers, napakahaba na niyan. Kumbaga, Baguio, sobra-sobra na yan. Benguet, kaya niya pa yan. One Ayun, way. Anjo, i-ano mo rin yung sa endurance run natin. Kasi may proof tayo dun na kayang-kaya miski one charge lang. Actually, biniyahin namin yung demo unit namin na ganito sa pumunta kami ng La Union. Nakaya namin 100% from Makati to La Union, balikan yun without charging. May natira pang... May natira pa kaming almost less than 100 kilometers. So matipid nga pala siya. So ang dami niya sa 490 something. Apo. Ang dami niya nang napuntahan. Yun lang, you just have to plan your trip lang talaga. And also, meron ka naman ditong mga indicator How about the may curb guide lines? mo. How about the curb lines? Curb It's okay as long as it's not an uphill. Kasi yung uphill, yun yung medyo consuming talaga yung honestly. Kasi that's the reason why consuming ang uphill, it will take an extra power to the car to lift the para maiakit niya yung sarili niya. So mas probably mas nakakatipid kapag down Yeah. compared to up. Kung downhill, halos hindi ka babawas ng using the i-pedal. And also yung naman, yung mga straight line lang or yung straight na kalsada like the city driving. How about curb lines? So nagdi-decrease ba siya ng battery? Curb lines, you mean yung mga mga Ikot-ikot. Yeah. Pero kung hindi naman siya okay lang yun. Hindi yun sobrang consuming. Ang Parang normal lang yun. Ano ba yan? Normal driving lang yun. Sige, kunyari client kang picky, hesitant. Ano pang features niya para mas Okay na siya. Aside from the ADAS, meron din siya, and also the sunroof, meron pa siya mga seat ventilation for the driver. For the driver. Yeah, I'm sorry. For the driver lang, seat ventilation. And if you are familiar with the Apple CarPlay, naka-Apple CarPlay na rin siya. So pwede mo magamit yung screen na yan for navigation. Oh, goods nga talaga siya. Pero sa And talaga ako the ADAS or the ADIGO, meron pa siyang, hindi lang siya, kumbaga, adaptive cruise control. Marami pa siyang naman. Anong pakilagay niyo po sa ADAS? Sa ADIGO. Ayun. Like the chassis, ito nyo makikita yung towing mode, i-on nyo lang yan. Sa system naman niya, may GPS ba siya?
The GPS, ikinakabit po yan. Free siya. For example, gusto mong may GPS yung kotse mo, you can add up naman. Pero free siya. No, magdadagdag kasi doon ng mga about 5,000 pesos. And also the dashcam, meron din siyang ready dashcam. Sa 490, ang dami. Yes, ma'am. And I think magugustuhan niyo po yung ambient light. Meron din yung ambient light with the 32 colors ambient option. Ano to? Leather ba siya? Yes, ma'am, leather siya, pero hindi siya genuine leather. Synthetic leather lang siya or faux leather kung tawagin. Ano ba siya? Aluminum or what? Safety ba? Yes, that's composed of mga solid material. Kung makikinig niyo po, hindi siya parang lata. Solid siya, like that. Parang sa aluminum. And then kung mahilig po kayo mag-camping and may marami kayong dinadala, may ready rin siya, roof rail na pwede niyong magamit. Pwede siya. And the good thing about this car, meron siyang extra type pa or the spare type, pero donut type nga lang. So hindi mo may problema yung Nagka-curious lang kasi talaga ako dito kasi parang safety ba talaga? Ma'am, ano nga yan? Bakal nga yan. Ano nga yan? Nagalit. Oo, kasi tignan mo, yung Ano ba siya? Ano tayo? CN Cup rating natin 5 Yeah, star. five star. Yun lagi. So ano ba yung 5 star? Ikaw naman. 4 minutes. Per minutes. Yes, pasado siya sa Sa safety. Yes, sa safety na ginawa ng China, which is the NCAP. CN. The CNCAP, naka 5-star siya, rating. 5 Types rating. Yeah, naka 5-star rating siya. And, as you can see, the mags niya, siya, hindi siya normal mags. Sporty mags siya with the size 18. Ilang kapal? 55. And naka two-tone na rin siya, yung kotse. Ito, ang kulay ng kotse ito is Lucky Gold with the gray na siya. Hindi ko alam yung tawag dito mamaya. Pero two-tone na siya. Consider ko na two-tone na siya. How about Meron po pala tayong yung tailgate niya is naka-power tailgate din and meron din siyang hands-free pero hindi mo na hahanapin yung sensor. Lalapit ko lang sa kotse. mag-open na siya? Yes, mag-open na siya. Apo, yan yung spare tire niya pero donut type nga lang. And pwede, Pero free na siya? yes, kasama na siya sa kotse. And kahit naka-donut lang siya, pwede mo pa rin siyang maitakbo ng mabilis. Like, ang maximum niya is 80 kph. Huwag lang po kayo lalampas doon kasi wala siyang hangin. And meron din itong, meron din siyang option na gusto mong flat lang. Ang dami mo pala. Para mas maluwag pa yung ilalim mo. Hindi pala siya. Anong comparison niya sa DMI compared to full electric? DMI means hybrid. Pag sinabing DMI, that's hybrid. Or it's either plug-in or, plug-in lang pala ang DMI. Okay. Kasi yung gamit ko lang kasi more on fuel. This one is full electric. Wala na siyang gasolina. Or wala na rin siyang mga change oils. Yun, that's the good thing about this car, the full EV. Sa maintenance, mas makakatipid ka din. Kasi ang maintenance mo, more on more Kasi on sa akin, cleaning lang. ang dami kong maintenance yun eh. For example, Very good. na 2 minutes. Dito, ang maintenance mo lang is more on cleaning lang. Kung wala namang makikitang error sa scanning niya, so yun lang. Every year, cleaning lang siya, bolts tightening like that. Or ang babayaran mo doon if ever, labor lang. how about the battery health? Paano ko ba siya, for example, if I could, okay pa ba yung battery? Kapag pumupunta ka sa amin during the PFS, ini-scan naman namin ang kotse. Okay. Makikita mo doon kung may error ka ng the battery naman is not composed of, hindi siya yung buong battery na masisira. It's composed of a module. Or tinatawag na So panel. hindi siya lahat papalitan, for example. Hindi. Kung ano lang yung sirang panel, yun lang yung papalitan. And warranty 30 mo yun seconds. is replaceable for 8 years. Hindi, for sales. Ano? Kamusta? Na-convince ka ba? Hindi nga Yes, ako mas magaling si Sir Anjo. Okay, very good, Sir Anjo. May mga na-miss lang, pero itatahil natin yun. Very, very good. Very good. So, ma'am, ano si Sir Anjo?